Sa isang nga pong kwento na hindi na bago sa bawat Kristiyano, matagal ng Kristiyano, ang kwentong ito ay tungkol sa magkapatid na M2M. Luke chapter 10 verses 38 to 42. Luke chapter 10 verses 38 to 42. Nakita niyo na po ba? Hallelujah. Sabay-sabay po nating basahin. Sa akin po sa wikang Tagalog. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Nakikinig po ba kayo? Narito po ba kayo? Yan. Sa verse 40 ay ganito. Si Marta naman ay abalang-abalang sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko? Ng kapatid kong maghandang nag-iisa. Sabihin nga po ninyo, siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka. Abala-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi naalisin sa kanya. Mapalad ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Kabanal-banalan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, O Lord, apart of you, we can do nothing. Without you, we are nothing. Kaya patuloy ka naming ina-acknowledge sa aming kalagitnaan. We welcome you, O Lord. Patuloy na mangusap ka sa bawat kaluluwa, sa bawat puso, sa bawat isipan na naririto, O Lord. Patuloy naming hinihintay, hinahangad ang pangungusap mo personally, O Lord, directly and powerfully sa buhay ng bawat sa amin na naririto at nanonood online. Naniniwala kami, O Lord, nakasama ka namin sa oras sa sandaling ito. Tanging ang iyong kaluwalhatian, ang iyong grasya, ang aming nga pong mararanasan at masasaksihan at mararamdam sa apat na sulok ng bulwagang ito, O Lord. Patuloy, O God, nakasihan mo ang apat na sulok ng bulwagang ito, O God, ng iyong makapangyarihan at mapagpalang kamay upang anuman ang gawa ng kaaway ay hindi makapanaig, makapanasok, O Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin na narito, maging sa nanonood online. Naniniwala kami, O Diyos, ang mga salita mong aming madidinig at mapapakinggan ay patuloy na magbibigay ng kaliwanagan, magbibigay ng kaningningan at magbibigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa amin, magbibigay ng kalakasan at kagalingan sa lahat ng may karamdaman at magbibigay, O Lord, ng lahat ng aming pangangailangan sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy naming pinagkakatiwala ang gawain ito, O Lord. Pagpalahin mo ito upang maging pagpapala kami sa lahat ng naabot at nakikinig at naririnig ang mensaheng ito, O Lord. Gamitin mo lamang ako, O Lord, bilang yung mouthpiece, bilang yung mailman, bilang yung instrumento upang ikaw lamang po ang makita at maitaas sa aming kalagitnaan. Let your will, in your way, in your wisdom, will be done in this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hearing the voice of God. Sabi mo, kasabi mo, kapatid, hearing the voice of God. Dapat po sa katabi niyo po kayo nakatingin. Sa akin po kayo nakatingin eh. Sa katabi niyo, nakikita ko kayo dito. Sabi mo yung katabi mo, kapatid, hearing the voice of God. Yan. Naniniwala po tayo na ang Panginoong Diyos ay nakikinig sa bawat panalangin, sa bawat daing, sa bawat sumbong, at sa bawat pananalita na ating idinudulog sa paanan ng ating Panginoon Diyos. Amen? And the scripture has an abundance of verse indicating God ears to our prayers. Na ang Panginoon ay laging nakikinig sa bawat pagsumbong, pagdaing, hinaing, pagbulong, pagsigaw, at anuman ang
ating mga sinasabi at mga problema sa ating buhay at suliranin, ang ating Diyos ay patuloy na nakikinig kahit minsan ay hindi natin siya nararamdaman. Amen? At meron nga po tayong mga Bible verse, a lot of Bible verse, na kung ating itong isa-isahin ay kukulangin ang ating oras at baka hindi na po kayo bumalik next Sunday. Pero nariyan po, ang mga example ko po na ang Panginoon ay natunay na nakikinig at naririnig ang ating mga panalangin. At ito natin nga pong uumpisahan sa Book of Exodus, chapter 37, o chapter 3, verse 7 to 9, and Deuteronomy chapter 26, verse 7. The Lord heard the cries of the Israelites when they were suffering in Egypt. Alam natin ang kwentong ito tuwing mahal na araw, na doon nating napapanood ang buhay ni Moises, na kung nasaan unang tinawag si Moises at ginamit ng Diyos si Moises bilang isang leader upang unahan ang mga Israelita upang mayalis sa lupang pinagsilangan nila o yung sa lugar kung saan sila naghihirap. Kaya sabi ng Panginoon, I heard, or the Lord heard the cries of the Israelite. Dahil nakikita ng Diyos ang kanilang paghihirap, nakikita nila ang pagdurusa at ang kalupitan ng mga Ehipto o ng mga Egyptian sa mga Hebrew. At gayon din nga po sa 2 King chapter 20 verse 7. The Lord said to Hezekiah, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will heal you. Ito ang maganda sa mga may sakit at karamdaman. Nakatulad nga po nitong si Hezekiah. Sino si Hezekiah? Isa nga pong lingkod ng Diyos na tinawag at pinili ng una sa mga Israelite. Subalit dahil sa kanyang mga problema at nangyari sa kanyang buhay, siya unti-unting tumalikod at hindi tumalima ang mga salita ng Diyos. Siya po'y nagkaroon ng tinding sakit at karamdaman. Ano po ito? Isa lamang pong bukol. Na bukol na ang sabi ng Diyos, siya ay mamamatay na. Siya'y kubabawian na ng buhay. Hindi na pahabain ang kanyang paglilingkod at pamumuno sa kaharian ng mga Israelita. Subalit dahil sa kanyang pagtangis, dahil sa kanyang pagtawag, sa pamamagitan nga po ng propeta Isaiah, nangusap ang Panginoon at ang sinabi niya nga po sa 2 chapter 20 verse 7, the Lord said to Hezekiah, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will heal you. At ganyan din po sa Luke chapter 1 verse 13, nananalangin naman po si Zechariah. Sino Zechariah? Ang asawa ni Elizabeth na isang baog. At nagpakita ang anghel kay Hezekiah habang siya ay nag-aalay sa templo. Ang anghel ng Panginoon Diyos ay nagpakita at nagsabing, the angel of the Lord said to Zechariah, do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. Nadidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin, ang iyong hinaing. At lahat tayo na naririto, kaya tayo laging naririto at pumatparito sa gawain ito dahil alam natin na mayroong gagawin ng Diyos sa ating buhay at tutugon ng Panginoon sa lahat ng ating pinagdaraanan. Naniniwala tayo at nananampalataya na lahat ng ating mga panalangin ay dinidinig ng Diyos. Amen? Say amen sa nakararanas at nananalig at nananampalataya na sila'y tutugunin ng Panginoon Diyos. Sapagkat ang linaw po na sinabi ng 1 Peter chapter 3 verse 12 ay ganito, for the eye of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. Ang mata po pala ng Panginoon Diyos ay nasa mga taong may pananalig at pananampalataya. Kasabi mo sa kanila, kapatid, tingnan mo, yung kapatid mo, kapatid, tinitingnan ka ng Lord, nakikita ka niya, at pinakikinggan ka niya. Amen? There's a lot
of Bible verse na pagpapatunay na ang ating Panginoon ay tumutugon at sumasagot. Nariyan na po sa ating screen. Kung pwede po, ayaw nyo na pong isulat sa mga nagte-take note. Dahil nais ko po niyang ipakita sa inyo na mayroong proof sa Bibliang ating binabasa na ang ating Panginoong Diyos ay buhay at tunay na tumutugon at sumasagot sa lahat ng ating panalangin. Pero bakit wala pong nagsumusuport sa ating mga, hindi lang wala, hindi kokonti ang ating mga viewers sa ating mga live stream. Hindi ko naman po minamasama. Ang iba, kung ano ginagawa, maaaring busy. Pero through this kind of platform, we pray for the needs of others. Dapat makita din po natin ang ating pagsuporta sa pamagitan po ng pagla-like and share. Dahil tayo'y naniniwala at nananalig na tayo'y pakikinggan ng Panginoon Diyos. Every Sunday, ilan po tayong nandito sa loob ng church? 100 plus. Pero every Tuesday and Thursday and Wednesday, 20 person lang po ang nanonood sa online live stream. Ay mga kapatid, hanapin mo kapatid. Hinahanap ka din ni Lord sa online ministry. Amen. Hindi na po natin ito ini-impose para lang po makilala tayo. Sabi nga po ng ating kapatid, si Ate Nicole. Subalit nais nating ipahayag ang salita ng Diyos sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Dapat tayo mga Kristiyano ang nagpapakita at nagpapahalaga na ang Panginoon Diyos ay tumutugon sa lahat ng ating panalangin. Ang ating pong mga live stream and discipleship is all about our prayer. Dig deeper in the Word of God at sa gayon tayo lumalim sa pananampalataya at manalig at maniwala na ang ating Panginoon Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa sa buhay ng bawat taong mayroong pangangailangan, physically, emotionally, and spiritually. Tumutugon ng Diyos. Sumasagot ang Diyos. At naniniwala tayo doon. Amen? At gayon din nga po ang mga taong sumusunod kay Jesucristo sa ating tekstong binasa. They follow Jesus Christ because they know that God answered all their prayers. Maraming taong sumusunod mga disipulo ang kasama ng Panginoon at kasama na nga po ang dalawang magkapatid na M2M, Martha and Maria, the M2M sisters. Na mayroong dalawang trabaho o ginagawa at ginagampanan ang dalawang taong ito at ito'y hindi nito minasama ng Panginoon Diyos. May isang taong naghahanda because this is their culture, hospitality, na mainit nilang tinanggap ang Panginoong Diyos sa kanilang tahanan at abala sa pagluluto. At mayroon namang isang babae na si Maria na piniling umupo sa paanan ng ating Diyos. Sabi mo nga sa ating mga kapatid, ikaw at ako to. Tayo ito. Amen? Na mas pinili niyang makinig sa ng Diyos katulad ni Maria. Dahil alam niya na mayroong gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Natutuwa ako kay Maria sa kwentong ito. Habang she is so worried about preparing food for their visitors, to all disciples, and to Jesus Christ. Abalang-abala si Martha. At siya ay sa madaling sabi, nagbubunga. Nagko-complain sa Diyos. Subalit si Maria, mataimtim na nakaupo. Siguro nag-i-intercede to. Marahil na nanalangin din ito. Marahil nakikinig siya sa salita ng Diyos na bibitawan ng ating Diyos o ng ating Amang nasa langit. Amen? They waiting for something. Naghihintay siya ng isang salita
Salita na maaaring makapagpabago ng kanyang buhay, ng kanyang isipan, ng kanyang emosyon, ng kanyang spiritual. Isang salita na mag-encourage, mag-motivate, mag-i-inspire sa kanya. Isang salita na makapagbibigay sa kanya ng panibagong pag-asa, panibagong paglalakbay, bagong prospektibo sa kanyang buhay. Mga salita na maaaring maririnig niya na mamumutawi sa bibig ni Jesucristo. Kaya mas pinili niya na maupo sa paanan ng Panginoon Diyos. But the great question is, do we hear or are you hear the word or the voice of God? Katulad ni Maria, siya naupo, naghihintay na marinig ang boses ng Panginoon. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, do you hear the word of God or the voice of the Lord? Ang ating pamagat, hearing the voice of God. Hearing the voice of God. Pero ang malaking katanungan, nadidinig po ba talaga natin ang boses ng Panginoon? I was challenged sa isang testimony ng ating kapatid last week, na para bang sa nowadays, talaga bang nangungusap ang ating Panginoon? Talaga nga bang nagsasalita ang Diyos? Talaga bang nadidinig natin ang Diyos? Marahil ang iba may confusing, marahil iba may doubt, marahil iba at islang. Okay lang, wala lang. Parang naghihintay kung ano ang mga mangyayari. Pero katulad ni Maria, dapat maging ganito ang ating isipan, maging ganito ang ating puso, na naghihintay, patiently waiting for katulad ni Maria, na matiyagang naghihintay na nakaupo, katulad mo at katulad ko, na naririto sa umagang ito at maging nanonood online. Matiyaga niyang hinihintay ang pangungusap ng Panginoon Diyos. Hinihintay niya ang mga salitang mamumutawi sa kanyang bibig. At sa panahon ngayon, parang napakahirap ng pakinggan ng boses ng ating Diyos. At meron po tayong pag-aaralan sa umagang ito, ways on how to hear God's voice. Ways on how to hear God's voice. Na para bang napakahirap sa ngayon na maintindihan at maunawaan, lalo ng mga kabataan, na parang napakahirap ng marinig ang boses ng Panginoon Diyos. Dahil every morning, ang nadidinig na nating boses ay ang boses ng ating mga magulang. Tama ba, mga kabataan? Wow! Na laging galit, laging naguutos, laging nagpapangaral, at higit sa lahat, laging nagpapakita at nagsasabing, minamahal ka ng iyong mga magulang. Amen? At ngayon, meron po tayong pag-aaralan, ways on how to hear God's voice. First, how to hear the voice or the voice of God. First, divine encounter. Divine encounter. Ito nga po ay isa nga pong napakahalaga at very epektibong pangungusap at pagsasalita directly sa bawat puso at isipan ng isang tao na nais kausapin ng ating Diyos. Katulad po sa Genesis chapter 6, chapter 13, o Genesis chapter 6, verses 13 to 22. He spoke to Noah to reveal his plan to the humankind and command him to build an ark. Na nangusap directly ang Panginoon Diyos kay Noah
upang siya ay gumawa ng isang arko, gumawa ng isang bagay na hindi niya kayang gawin at hindi niya pa nararanasan. Subalit dahil pangungusap ito ng Panginoon Diyos, si Noah ay nakinig sa pinag-uutos ng ating Diyos. And sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, he spoke to Abram to leave his own country to get the promises of the Lord in his life. Na pinangakuhan siya ng Panginoon Diyos na magkaroon ng napakaraming anak na kasindami ng buhangin at bituin sa kalangitan. At gayon din kay Moses sa Exodus chapter 3, he spoke to Moses out of the burning bush and told him to free his people from Egypt. At gayon din po sa Judges chapter 6, verses 14 to 16. He spoke to Gideon to save Israel in the Midianites' hand. At gayon din po kay Samuel sa 1 Samuel chapter 3. He spoke to Samuel as a child in the temple. At gayon din po sa 1 King chapter 19 verses 11 to 12. He spoke to Elijah not through on earth or a great wind but with a small voice. Nasusundan niyo po ba ako? Ang mga sinasabi ko po lang dito ay ang mga man of God na directly kinausap ang mga anak ng Diyos in different season, in different way, sa kanilang different talent, gift, and time table. Mayroong iba't ibang pagkatawag at pangungusap ang Diyos directly sa lahat ng tinawag niya. Amen? Lahat po ng mga pastor and bishop and leaders, I do believe personally na hindi sila tatayo sa inyong harapan without knowing, without God hearing His voice to follow Him, without God's calling in their lives, na bawat lingkod ng Diyos ay kinausap ng Diyos. Amen? Every man of God ay kinausap niya upang tumayo at maglingkod sa inyong harapan. At lalong-lalo na ang bawat isa na narito sa atin. Mayroong mga paraan, mayroong mga ways, mga activities, may mga bagay na ginamit ang Panginoon Diyos upang siya'y mangusap sa iyo at upang ikay makarating sa loob ng bahay panambahang ito. Amen? Maaaring ginamit niya ang iyong kaibigan, maaaring ginamit niya ang ating nga pong live stream na napadaan sa inyong wall. Meron tayong iba't ibang ways kung paano natin nakilala, nakausap ang Diyos sa ating buhay. Pero ang tanong, nadidinig pa rin pa po natin ang Panginoon? Nadidinig pa po ba natin ang kanyang boses? We hunger and thirsty sa presensya ng Panginoon? Nauuhaw ba tayo? Nagugutom ba tayo? We have a desire na kausapin ng Diyos, marinig ang kanyang boses? At sa mga man of God na tinawag ng Diyos, Moses at kay Apostol lang po ako masyadong nagbigay ng focus at nakita ang pagkatawag directly sa kanilang buhay. Along his journey, Acts chapter 9 verses 1 to 6, he spoke to Saul in journey along the way of Damascus. Na ito talaga directly. Nangusap ang Diyos. Tinawag ng Diyos si Apostol Paul. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Bakit mo ko pinag-uusig? Ang sabi ni Saulo, sino ka, Panginoon? Ako ang Diyos mo. Ako ang Panginoon. Pinaganda ko lang po yung salita, alam mo, yung nakasulat sa Biblia. Ako yung Diyos, nag-iisang Diyos, na pinaglilingkuran ni Jacob, ni Abraham, at ni Isaac. Ako ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na yung inuusig, tinutuligsa, na
nagkaroon ng personal encounter si Apostol Paul sa ating Panginoon Diyos. At sa panahon ngayon, nangyayari pa rin po ba ito? Yes. Nangyayari po ito. Nangungusap ang Diyos directly sa ating puso kapag ginusto ng ating Diyos. Kapag pinakinggan natin ang salita ng Diyos. Kapag nadinig natin ang panawagan ng Diyos. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Sa tithes and offering nga lang po, nangungusap na ang Diyos. Sabi ng Lord, ibigay mo na kapatid. Sabi naman ni Satan, huwag. Malaki ang pangangailangan mo. Mahal ang tuition fee. Sabi ng Lord, ibigay mo na anak. Huwag. Nandiyan na si Judith. Sabi ni Satan. Parating na. Marami ng bills. Marami ka ng loans. Sabi ni Lord, ibigay mo na. Consistency ang panawagan ng ating Panginoon Diyos. Nangungusap siya. Maging ang pagdalo natin sa gawain ito. Sunday ngayon. Anak, sumamba ka ngayon. Sabi ng Satan, marami kang labahin. Nak, dumalo ka na sa gawain. Pagod ka sa trabaho, 1 week. Anak, sumamba ka sa akin na magpuri. Marami kang assignment. Huwag kang muna dumalo sa ministry. Huwag kang tumugtog, huwag kang umawit. Anak, namimiss na kita. Nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya palakpakan niyo po ang inyong sarili. Amen? Dahil nadinig niyo ang Panginoon, ang panawagan ng Diyos, at kayo dumako sa lugaring ito upang magsumamba at magpuri sa kanyang pangalan. Dahil nangungusap ang Diyos at ating itong nadidinig. Amen? Katulad ng mga lingkod ng Diyos na tinawag sa Old and New Testament, mayroon silang divine encounter with the Lord. Naranasan nyo bang lumangoy sa presensya ng Diyos? Naranasan nyo na bang umiyak at lumuha habang kayo umaawit sa presensya ng Diyos? Naranasan nyo bang lumabas ng lahat ang lalabas na tubig sa inyong katawan? Bumubula ang ilong? Dahil sa kagalakan, sa katuwaan mo, nakausap ang Panginoon Diyos sa iyong buhay, na naramdaman mo at napil mo ang presensya ng Diyos. Naranasan mo na ba na tumuwa at tumalon sa tuwa, sa galak, sumayaw, umindak? Dahil naramdaman mo na niyakap ka ng Diyos, na kinomport ka ng Panginoon, at may bumulong sa iyong, anak, huwag kang mag-alala. Mahal kita. Do not afraid. I am with you. Naranasan mo na ba ang mga ganitong bagay? Baka hindi ka na uuuhaw sa presensya ng Diyos. Baka katulad tayo ni Martha, aligaga, nag-iisip, gumagawa, abala. Hindi ka po minamasama dahil hindi minasama ng Panginoon Diyos ang ginawa ni Martha, dahil ito ay nakalulugod din sa ating Diyos. Ang tumugtog, sumayaw, kumanta sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang ginawa ng dalawang taong ito ay may tulad sa ating nga pong pag-inhale and exhale. Tama po ba? Pwede po ba inhale na lang tayo ng inhale? Subukan niyo po sa inyong sarili. Inhale na lang kayo ng inhale. Lang exhale. Thank you po. Mahalaga ang dalawang ginagampanan ni Martha at ni Maria sa tekstong ating binasa. Dahil parehas nilang tinanggap ang Diyos. Parehas silang tinanggap din ng Panginoon. Katulad ito ng exhale and inhale, na ito ay sirkulasyon ng oxygen sa ating katawan.
na pinahahalagahan natin upang tayo ay mabuhay. Katulad po ng ginawa ni Martha at ni Maria, katulad din ng ginagawa natin ito sa ngayon. Na may mga taong tumutugtog, hindi ko po sasabihin, hindi mahalaga ang tumugtog, kausapin natin ang Panginoon. Hindi mahalaga ang sumayaw at tayo maupo na lamang habang nakikinig. Lahat po yan work together for the glory of God. Upang ating makita, upang ating marinig at makausap ang ating Diyos. May tumutugtog, may sumasayaw, may naglilid, at mayroong sumasamba, may nagbibigay ng papurit parangal sa ating Panginoon. Iyan ay gampanin na tungkulin ng bawat isa sa atin na nakalulugod at natutuwa ang ating Panginoon Diyos. Amen? Iyan ay mahalaga. Subalit ang sabi nga po ng Panginoon sa huling verse, ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi na aalisin sa kaniya. Dahil nowadays, mas pinipili pa po ng tao, ng karamihan, na maging abala sa maraming bagay compare sa pakikinig ng salita ng Diyos. Compare sa pangungusap ng Diyos sa kanyang buhay. Mas binibigyan natin ng pansin ang sinasabi ng iba kaysa sa sinasabi ng Diyos. Nagiging masyado tayong sensitive to the voice of others rather than the voice of the Lord. Si Maria, mataimtim na nakikinig. Hinihintay ang bawat pangungusap na mamumutawi sa bibig ng Panginoon Diyos. Pero hindi ko naman po sinasabing maupo na lang po kayo dyan at makinig sa mga lingkod ng Diyos. Kailangan din po natin ng mga musician. Kailangan din natin ng mga dancer. Kailangan din ng song leader. Kailangan natin ang bawat isa. Amen? Kung lahat lang ay makikinig at tagapakinig, sino naman ang mangangaral? Wala na mangangaral. Sino ang tutugtog? Sino mag-ooperate sa ating multimedia? So lahat po yan nagkakalakip-lakip para sa ikaganda at kakaayos ng ating gawain. Amen? Subalit mas piliin po natin yung priority natin. Dapat pahalagahan po natin. Although gumagawa tayo ng mga ganitong bagay, mas papahalagahan po natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Because ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng tamang prospektibo, magbibigay sa atin ng tamang daan, ng tamang desisyon, tamang negosyo na ating pipiliin, tamang lalaki at babae na ating mamahalin at iibigin. Ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin ng tamang daan. Kaya pag kami sumisigaw sa inyo, ako ang daan, ako ang anak ng Diyos, I'm only the way, the truth and the life, baka nandun na po kayo kay Buloy. Nang hanggang ngayon ay hinahanap pa rin. Hindi ko pinasama ang kanyang ministeryo at ang kanyang pangalan, but proclaiming what he had in his life, all the glory, dapat ay belong to the Lord, not to him. Walang masama sa paglilingkod niya. Subalit dahil nga po sa kanyang kasikatan, sa karanyaan, sa aking nakita, hindi ko po siya hinuhusgahan, base lang po sa aking nakita, inangkin niya ang glory. Siya ang anak ng Diyos, the Anointed One, sa kanyang kaluluwa natin. Kaya, ang salita ng Diyos, ang pangungusap ng Diyos, ay dapat natin intindihin at unawain. Bigyan natin ng malakas at mataas na atensyon. When God calls you, called us, dapat bigyan mo ng atensyon. Don't ignore Him. Dahil ito ang magtuturo sa atin ng tamang landas, tamang gawain, tamang attitude and manner. Maraming paraan ang ginagawa ng Diyos para tayong lahat ay magtagumpay, para tayo umasenso, para tayo yumaman, para tayo makagraduate, para tayo ay makapagtapos sa ating pag-aaral at maabot ang mga pangarap sa buhay. Gumagawa ang Diyos. Nangungusap ang Diyos.
sa bawat isa sa atin. Directly. Meron tayong divine encounter with God. Bakit? Dahil simula nang tanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, pinapasok mo na ang Diyos sa iyong puso. Amen? Lahat po ba'y tumanggap na sa Panginoon? Kung hindi pa, ika-counsel po kayo mamaya doon ni Brother Bong at Sister Jelly. Baka hindi pa po kayo na tumatanggap sa Panginoon Diyos. Kaya hindi niyo po marinig ang Panginoon at ang pangungusap niya. Dahil malinaw po sinabi ng 1 John chapter 4, God is in you. Amen? Ang Panginoon ay nasa iyo na. Nasa loob na ng iyong puso. Kaya kung ang Diyos ay nasa iyo, naririnig mo ang kanyang boses. Hindi lang ang boses kong malakas. Sometimes ang boses ng Panginoon mahina. Katulad na na-encounter ni Elijah sa 1 King chapter 19 verses 12 to 11 o 11 to 12. God speak gently. Ayan. God speak to Elijah still in a small voice. Napakahina. A gentle voice. Ano ko ang boses nito? Parang isang lalaking umiibig at nanliligaw. Nawari mo'y nanunuyo. Di ba? Ganun ang mga lalaki pag nanunuyo. Napakamarahan. Pinapakita ang magaganda at mabubutit. Sinasabi ang mga magagandang pananalita. Kaya itong mga babae namang nakakarinig, feel na feel ang bawat lingwaheng lumalabas sa kanyang mangingibig. Ganon din ang salita ng Diyos. Paano kung ang salita ng Diyos ay napakahinang bumubulong sa iyong tainga? Maririnig po ba natin to? Lalo na doon sa mga may edad, humihina na ang pandinig. Tingnan mo nga yung kapatid mo. Ay, may hina na nga yung pandinig na iba. Hindi ako nadinig. Mahina na ang pandinig. Pero kahit minsan, wala kang pandinig, at alam mo na nararamdam mo ang Panginoon Diyos, alam mo, nangungusap ang Diyos. Merong mga apa, pipi, dep, na parit-paritos ng gawain kahit hindi niya nadidinig ang mga sinasabi ng mga pastors and leaders at ang mga inaawit, ang mga musician. Pero they are continue going to church every Sunday. Hindi lang dahil nadidinig niya at naintindihan ang sabi ng mga lingkod ng Diyos, subalit dahil nararamdaman niya ang Diyos na nangungusap sa kanya. Amen? They have an personal encounter with the Lord. Yan po yung mga bagay o isa palang bagay na way how to hear the voice of the Lord. At ang pangalawa is vision and dreams. Visions and dreams. The Bible is full of story about the man of God who saw many visions and dreams. And nowadays, God used our vision and dreams to reveal His plan to each of us. Sapagkat ang sabi ng Job chapter 33, verses 14 to 15 ay ganito sa New Living Translation. For God speak again and again through people do not recognize it. He speak in dreams, in vision of night, when deep sleep fall on people as they lie in their bed. Ang ating Panginoon daw ay patuloy na nangungusap, nagsasalita sa pamamagitan po ng mga pangitain at mga panaginip. Katingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo muli ang yung katabi. Nananaginip na po ba? Tingnan niyo po. Kung nananaginip na, gisingin mo, tapikin mo. Nangungusap daw ang Diyos sa pamamagitan ng pangitain at mga panaginip. Kaya napakasarap ng pangungusap ng Diyos pag tayo'y tulog, katulad ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, nang pagkatapos niyang mag-alay ng napakaraming hayop na inalay sa ating Diyos, na sinunog, siya'y napagod at nakatulog at nangusap ang Diyos sa kanya. Sabi niya, Solomon, dahil ikaw ay anak ni David na aking pinangakuan, ano ang nais mong gawin ko sa iyo? Ano ang nais mong ibigay ko sa iyo?
Sabi ni Solomon, Panginoon, alam kong pinili mo ang aking ama bilang maging sanghari ng iyong bayang pinili at ang iyong lingkod ay bata at musmus pa lamang. Ano ang kaya kong gawin upang sila'y pangunahan? Bigyan mo ako ng karunungan upang mapangunahan ko ang iyong bayang pinili. Nagkaroon sila ng conversation sa pamamagitan ng panaginip. Nananaginip. Nagde-deserve po ba tayo na makausap natin ng Panginoon Diyos sa ating mga panaginip? Dahil nakakatuwa ang Diyos pag nangusap sa ating mga panaginip. Although ito isang imahinasyon, malimit, maaaring ito isang fantasy, pero ito'y magiging reality kung ito yung paniniwalaan. Amen? It will come to pass because this is a vision na pinagkaloob ng Panginoon sa ating Diyos. And I do believe personally, ito'y para sa iyo. Pangusap ang Diyos sa pamamagitan ng iyong panaginip. Kaya yung mga anak nyo, habang kahit tanghali na, tulog pa rin sa kapapanaginip. Ang sarap managinip. Hanggang pangarap na nga lang ba. At dahil nga doon nangungusap ang Diyos sa panaginip, yung iba hindi na kumilos. Naniniwala sila na darating yung kanilang inaasahan sa panaginip. Ito daw marahil ang paraan ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Kung hindi nyo na-encounter ng Diyos, divine encounter, personally, pwede siyang kumilos, magsalita sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Na-experience nyo na po ba yun? Na sometimes, meron kang mga pananaw at kaisipan na parang maisip mo, parang nangyari na sa akin to dati. Parang pamilyar na ito sa akin dati. Dahil ipinakita na yun ng Diyos sa iyo before. Amen? Ang nakalulungkot nga lang po tayo doon ay maging maingat tayo sa mga napapanaginipan din kung walang tayong panalangin bago matulog. Dahil may mga tao pong aking naalala before, wala na rito, sumalangit na yata ang kanyang kaluluwa, na nagsabi, noong ako po ay youth pastor pa lamang, ay may nagsabi na nakita niya daw yung mga kabataan ay wala ang pangalan sa aklat ng buhay. At tinuro pa isa-isa kung sino-sino sila. Alam po nila yun kung sino sila. Nakita daw niya, siya daw ay nanaginip. Pinakita daw ng Panginoon Diyos na mga kabataang ito'y wala sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan. Dapat po ba natin itong paniwalaan? Kung nangusap ang Diyos sa taong yon, dapat mangusap din ang Diyos sa iyo. Bago tayo maniwala in dreams and vision, kailangan desire it. Mangusap din, huwag tayo basta-bastang maniniwala. Sasabi-sabi lamang. Amen? Katulad ng ito pong pangatlo nating way, how to hear the voice of God through wise counsel or the man of God. God speaks to us through our leaders and through the wise counsel of friends and family. Katulad nga po ng istorya sa Genesis chapter 41 verses 1 to 40. Sa buhay nga po ni Jose, na mayroong isang malaking taon o mahabang panahon na magkakaroon ng taggutom at tag-ani sa buhay nga po ng Parao. At nandoon si Jose para isalaysay, ipaliwanag ang napanaginipan ng Parao. At gayon din po sa 1 Samuel chapter 9 verses 15 to 18 and Samuel chapter 1 verse 6 to 13 na kung saan ginamit ng Panginoon si Samuel to anoint ang kauna-unahang hari. Sino po ang kauna-unahang naging hari ng mga Israelita? Ayan. Hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Si Saul po. Si King Saul ang kauna-unahang hari dahil noong unang panahon ay meron pa mga judges, hukom, ang mga naging leaders ng mga Israelite.
Pero dahil sa kagustuhan nilang magkaroon ng hari, si King Saul ang kauna-unang naging hari. Dahil nga po sa kanyang pagsuway, sa kanyang pag-o-offering, binigay niyang halili si King David sa 1 Samuel chapter 16 verse 13. Ginamit niya pa rin po si Samuel to anoint David to become a second king of Israel o Israelite. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod ng Panginoon. Amen? Nangungusap ang Diyos katulad ni Elijah and Elisha sa 1 King chapter 19 verses 15 to 17. And gayon din po si John and si Jesus nung kanya itong binautismuhan sa ilog Jordan. Binautismuhan ng Panginoon ni John the Baptist ang ating Panginoon Diyos. At gayon din si Saul at Ananias. Nang na-encounter ni Saul ang Panginoon Diyos sa kanyang buhay, siya'y nabulag at inutusan ng Diyos si Ananias to pray Saul to get the immediate healing of his sight. Na makita niya bumalumbalik ang kanyang paningin. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod niya na pinili. Amen? Lahat ng tinawag ng Panginoon Diyos na nangunguna sa inyong harapan, kumikilos ang Panginoon. Nangungusap ang Diyos sa buhay ng bawat lingkod ng Diyos. Kaya kapag inignore po natin ang kanilang mga sinasabi, mga tinuturo, mga payo, malimit, napapahamak po tayo. Malimit, nagkakamali tayo. Malimit, nagkakasala tayo. At higit sa lahat, malimit, nasasaktan tayo. Dahil sa man of God. Minsan, hindi natin gusto ang mga sinasabi ng mga lingkod ng Diyos. Lalo na kung ito ay directly sa iyong buhay. Na parang feeling mo, pinersonal ka ng lingkod ng Diyos. Kung maalala nyo nga po, si Nathan, si Propeta Nathan, at saka si King David, dahil sa kanyang pagkakasala, nagmamalinis itong si King David. Subalit alam ni Propeta Nathan ang kanyang kasalanan. Directly sinabi ni Propeta Nathan, ikaw yun. Ikaw yung taong nangagaw sa asawa ni Urias, ni si Batseba. Masakit po bang madinig at malaman ang kasalanan ng isang tao? Lalo na kung ito'y pinag-uutos ng Panginoon Diyos? Masakit. Mas masakit pa sa hurt. Amen? Napakasakit na madinig na parang nirebuke ka ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. Lalo na kung ang magre-rebuke sa iyo, yung mahal mo sa buhay. Bakit nga gano'n, ano? Kapag yung mahal mo sa buhay, yung minamahal mo, ang magsasalita sa iyo, parang napakasakit sa iyong puso. Pag siya ang magsasabi ng iyong mga kamalian, pagka siya ang nagsalita ng iyong mga kasalanan, bakit kaya napakasakit talaga pagka yung mga mahal mo sa buhay ang magsasalita sa iyo? Kung magulang mo, kung kapatid mo, pero pagka ibang tao, parang wala lang sa iyo. Pero mas masakit kapag ang Diyos ang nagsalita directly. Maaring hindi mo gugustuhin, kapatid, kapag ikay nirebuke ng Panginoon Diyos. Amen? Sometimes hindi siya nagsasalita directly. Minsan hindi niya ginagamit ang lingkod ng Diyos. At ito yung pang-apat. Sometimes God use the circumstances. May mga pangyayari na gaganap sa ating buhay na minsan hindi na kailangan magsalita ng Diyos. Katulad ng sakit at karamdaman. Katulad ng mga failures, mga pagwasak, pagkalugi, pagkawasak ng pamilya. Mga bagay na ayaw nating maranasan. At nahantong pa sa kamatayan. May mga pagkakataon, sitwasyon na hindi na kailangan magsalita ang Diyos. Dahil alam natin na tayo'y nagkasala
at nagkamali sa ating mga desisyon na ginawa sa ating buhay. Maaring sa pagsuway, maaring sa hindi pagsunod, at maaring sa pag-ignore sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang boses, sa pamamagitan ng man of God, at sa pamamagitan din ng ating mga panaginip at pangitain. Ngayong gagamitin ng Panginoon Diyos ang mga circumstances sa ating buhay para magising ka. Amen? Para magising ka. Minsan, napapasarap tayo sa pagtulog dahil nakasanayan na natin ang paggawa ng kasalanan. Katulad ni Jonah, siya inutusan ng Panginoon Diyos na pumunta sa Ninive. Pero gusto niya na pumunta sa Tarsis. At dahil sa kanyang pagduway, nagpadala ang Diyos ng unos at bagyo sa kanyang buhay. At pinalo ng malaking alon at ang hangin, malakas na hangin ng kanilang bangka na halos lumubog. At ang buong tripulante ng bangka ay hindi na alam ang gagawin. Sila'y nag-aalala dahil baka sila'y lumubog. Samantalang si Jonah ay tulog na tulog katulad ng katabi mo ngayon. Tingnan mo nga ngayon. Tulog na tulog. Natutulog. Kahit nagpadala na ng bagyo ng unos ang Panginoon, tulog na tulog pa rin si Jonah. Sometimes ganyan po tayo. Ipinapakita na ng Panginoon Diyos. Sakit, karamdaman, hindi natin pwede sisihin ng Diyos. Bakit? Ang sarap kumain ng baboy, tusino, longganisa. Ang sarap kumain sa fast food. Sarap mag-inom, toma-toma, alak. Ang sarap mag-hit-hit ng sigarilyo. Ang sarap magpuyat, atak dito, atak doon, puyat. Ang sarap mag-good time. Saka na ako mag-ministry. Ang sarap mabuhay na mag-isa. Malayo sa problema. My will, my way. My life, my rule. Ito ang malagi nating dinig. Ito ang malagi nating ginagawa sa ating buhay. Kaya nagpapadala ang Diyos ng mga kapighatian. Sometimes, broken-hearted ka. Ang sakit. Iniwan niya ako. Pero sabi nga ng awitin, ako'y pinagpalit, pero di yung masakit. Alam mo yung masakit? Nung nalaman mo siya ay pangit. Ba't gano'n? Ano? Pagka-break na kayo, alam mo, pangit siya. Nakasabi ko, ang pangit talaga niya. Ang sabi naman ng iba, alam mo yung mas masakit? Yung marami kang damit, pero lahat masikip. Yun ang masakit. May mga bagay sa ating buhay na ginagamit ng Diyos para tayo magising. High blood ka, blood pressure mo, blood sugar mo, ang taas. Senta ko mo kumain ng mga chocolate. Kanin pa more, extra rice. Ang sarap ng lechon. Lalo mamaya, kainan na naman. Mayroon naman tayong feasting. Minsan nawala tayo ng disiplina. Pagdating sa pagkain, number 1 po yan. Ano mo nga yung katabi mo? Kaya po tayo'y nag-encourage, nag-motivate, ni-inspire, na mag-donate po tayo ng mga monoblock. Kasi hindi na po kaya ng upuan. Yung inuupuan nyo ngayon, natatakot na kami na baka one time bumulagtaan na lang po kayo dyan dahil matagal na po natin yung ginagamit. Ang lulusog ng mga anak ng Diyos. Amen? Naglulusugan. Amen? Hindi ko na nga po makita yung upuan sa sobrang lusog. Ginagamit ng Panginoon Diyos ang circumstances sa ating buhay
God speaks through our nature to predestine our destination. God speaks in our heart when we are faint. God speaks in our soul when we are in trouble. God is speaking in spirit. We don't understand everything that happened in our lives. Ginagamit ng Diyos ang mga pagkakataon at ang ating sitwasyon para tayo'y magising, para tayo'y mamulat sa katotohanan, para tayo'y gumawa ng mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Katulad ni Jonah, nagising na lamang siya dahil mayroong bagyo. Kaya nang ginawa ng mga tripulante, tinapon siya sa dagat. Inuhulog siya. Hindi naman mangingisda si Jonah. Katulad na katulad mo at katulad ko, marahil, hindi marunong lumangoy. Pero mabuti pa rin ng Panginoon. Dahil pinadalan siya ng isda. Malaking isda na kumain at nagtangay sa kanya patungo, nagdirect sa kanya patungo sa lugar na dapat niyang kalalagyan. Mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Dahil kahit sa anumang paraan gumagawa siya at nangungusap siya. Mabuti ba ang Diyos? Nagsasabi po ba kayong na mabuti ang Diyos sa ating buhay? Paano kung hindi sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin? Paano kung hindi nangungusap ang Diyos? Masasabi po ba natin mabuti pa ang Diyos? Sino ang magsasabing mabuti ang Diyos dahil hindi niya nakatuluyan ang lalaki at babaeng niyakan niya noon? Marami o kukunti pala mga broken hearted dahil itinama na ng Panginoon na kanyang buhay. Amen? Maraming tao ngayon nagsisisi dahil sa kanyang maling pagpili ng kapareha sa kanyang buhay. Mas inuna niyang silakbo ng kanyang damdamin kaysa sa pinagagawa ng Panginoon Diyos at tinuturo sa kanya. Amen? At ang huli, pinakamahalaga sa lahat, kung hindi pa mo na nakdidinig ang boses ng Panginoon, ito na marahil ang huling susi. Sabi mo kapatid, last na to. Dapat madinig mo na ang boses ng Panginoon. Tingnan niyo naman po yung katabi niyo. Sa akin kayo nakatingin lagi. Tingnan mo kapatid. Last na to. Dapat madinig mo na ang boses ng Panginoon. God used His Word. Reading His Word. Kaya everyday meron po tayong devotion. Meron tayong day and night na pinadala ni Tita Richie at sa gayon para po tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. Taas nga po natin ating mga Biblia. Tingnan ko nga po kung sino may mga Biblia. Taas po natin, taas, huwag niyo ikahiya. Sino po may mga Biblia? Yung wala, magsabi kayo Tita Richie. Meron po tayo dyan. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Paano natin madidinig ang boses ng Diyos kung wala tayong Biblia na binabasa everyday? Mabuti pa yata ang payahan ng weteng binabasa. Ang payahan ng loto, tinitingnan everyday. Ang mga horoscope, binabasa. Lucky color, lucky day. Anong damit ang susuotin? Mga hula, binabasa. Pero ang salita ng Diyos, hindi binabasa. Mabuti pa si Crush, tinitingnan kung updated sa post. Inaabangan ang bawat post ng mga followers, mga influencer. Ano na, latest? Ano kaya ang bagong issue? Ano kaya ang mga balita sa telebisyon? Ano kaya nagaganap nangyayari sa loob at labas ng bansa? Kamusta na kaya sila? Mas ginugusto nating makinig, magbasa sa mga posts, sa Facebook, sa Twitter, updated, scroll dito, scroll doon. Pero nalilimutan nating magbasa ng salita ng Diyos. The number one way to hear God is by reading His Word.
if you aren't reading His Word, you won't hear His voice. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kapatid, ngayon pa lang paalala ko, hindi mo madidinig ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos, kung hindi ka makikinig. Sapagkat malinaw ang sinasabi ng Panginoon sa chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but every word that's come from the mouth of God. Mouth of God. Dahil sabi ng John chapter 1, verse 1, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word is God. Kung naniniwala tayo sa Panginoon, maniwala tayo ito ang boses ng Panginoong Diyos. This is the whole voice of God. Lahat ng aking binasa, pinag-aralan lately, lahat tayo nagdidepend in this book. Ito lamang ang number one way how to hear the voice of the Lord. Kaya kapatid, kung wala kang Biblia, meron ka na cellphone. Download mo din. E-sword. Kahit papaano, makabasa tayo ng salita ng Diyos. Ilang tao na ang nagkaroon ng pagbaksak sa buhay? Tanungin mo kung bakit? Without the accurate guidance ng Panginoon Diyos. Dahil hindi sa pagbabasa ng Panginoon na salita ng Diyos. Hindi dahil kakulangan sa opinyon at pagsangguni sa man of God. Maraming taong bumabaksak. Maraming taong nasisira ang buhay dahil hindi sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil hindi natin naiintindihan at nalalaman ang pinangagawa ng Diyos sa ating buhay. Dahil wala kang salita ng Diyos. Lahat ng lingkod ng Diyos malimit nagbabasa ng kanyang mga pangako. At lahat na nagtatagumpay, mayroong hawak na salita ng Diyos. At nadidinig ang boses ng Diyos. Nadidinig nila. At sinusunod nila ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice. My sheep listen to my voice. Alam ng Panginoon na ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanya at nare-recognize niya ang boses ng Diyos. Nadidinig niya yon. Nalalaman niya kung ang tumatawag sa kanya ay ang Panginoon o ang Diablo. Ang Panginoon o ang kapitbahay mo lamang. Dahil pwede tayong maligaw na maiba't ibang uri ng boses. Lalo nowadays, we have a freedom of speech. Napakaraming vlogger, influencer, na nagbibigay ng kanilang mga komento, mga mga kanilang mga ideal, mga pananaw sa buhay, batikos dito, batikos doon, anong tamang relihiyon, anong tamang sekta, anong doktrina ang dapat sundin at gawin sa kanilang buhay. Maraming mga tao ang magliligaw sa atin. Hindi tayo maliligaw kung tayo patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos. Marami pong bagay ang aagaw sa atin. What distract you from the hearing of God's voice? First, busyness. Marami tayong pinagkakabalahan sa ating buhay. Sometimes, outside the influencer. Marami pa tayong mga follower na sinusundan kaysa dito sa local church. Hindi ko minamasama na tayo sumunod sa mga preacher na napapanood natin sa mga YouTube o mga iba't ibang platform. Pero sometimes, naliligaw po tayo dyan. And sometimes, sa ating mga behavior and attitude.
Naliligaw tayo dahil sa ating mga pananaw. Karunungan at kaalaman na meron na tayo. At sometimes, mayroon tayong tinatawag na apathy or out of focus. Kawalan ng interes. Kawalan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ito ang mga bagay na maaring pipigil sa atin upang hindi natin madinig ang salita ng ating Panginoon Diyos. May mga bagay, maraming bagay. Kapatid, ngayon, umagang ito, nais mo bang madinig ang Diyos na mangusap sa iyo directly? Meron ka bang mga suliranin at problema na hindi mo masolusyonan? Meron ka bang pangangailangan? Meron ka bang sakit at karamdaman? Meron ka bang mga pinagdaraanan? Meron ka bang kabigatan? Meron ka bang mga plano sa iyong buhay? Meron ka bang ninanais para sa iyong mga anak? Nais mo bang magtayo ng negosyo? Nais mo bang makatapos ng iyong pag-aaral? Sabi ng salita ng Diyos sa James chapter 4, verse 8 to 10, submit ourselves to Him. Completely surrender your life to Him. At ang sabi ng Diyos, come near to God and He will come near to you. Wash your hand, you sinner, and purify your heart, you double-minded, grieve, mourn, and woe. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. God, boys, bring inner peace in our lives. God, boys, never contradict in the Bible. God, boys, bring clarity. And God, boys, bring changes in our life, in our situation, in our circumstances that we are all faces. Nasahin natin sa umagang ito na makinggan, na madinig ang boses ng Diyos. Hindi lamang si Tita Richie ang malimit nagsasabi, nadinig ko ang salita ng Diyos. Nangusap ang Diyos. Nangusap ang Diyos. Nagsalita ang Diyos. Pero kapatid, ikaw, tayo, naririnig mo ba ang boses ng Diyos? Nais mo bang marinig ang boses ng Diyos ngayong umagang ito? Nais mo bang madinig? Sabi ng Panginoon Diyos, isang bagay lamang ang mas mahalaga. At ito ay hindi na mawawala sa iyo. Hindi na mawawala sa iyo. Kung nais mong madinig at makamtan ang lahat ng tagumpay sa iyong buhay, piliin mong pakinggan at dinigin ang pangungusap at ang pagsasalita ng ating Diyos sa iyong buhay sa umagang ito.